Buenos Dias, Happy Isabela! Ako si Rehana Albani, ang inyong host kung saan ibibida kung gaano kakul ang agriculture. Ito ang Agri-Cool Show. Isa na namang panibagong episode ang inyong matutunghayan ngayon. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara! Sa puso ng lungsod ng Isabela, kung saan namumukadkad ang kalikasan at nananatili ang pangangalaga sa kapaligiran, isang mahalagang hakbang ang isinagawa upang matuklasan ang buong potensyal ng isa sa pinakamapanatiling likas na yaman, ang kawayan. Ano nga ba ang kawayan? Marahil ito ay simpleng halaman lamang para sa iba, ngunit ito ay isang himalang likas na yaman na may napakaraming gamit at benepisyo. Alam mo ba na ang kawayan ang isa sa pinakamabilis lumaking halaman sa mundo? Ang ilang species nito ay kayang lumaki ng mahigit 91 cm o katumbas ng 32 inches sa loob lamang ng isang araw, isang pambihirang katangian na hindi matatagpuan sa karamihan ng mga halaman. Bilang bahagi ng pangako sa pangangalaga at sa kalikasan, ang pamahalang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jalet Robina Taman sa pakikipagtulungan ng City General Service Office at City Environment and Natural Resources Management Office ay nagbigay ng buong suporta sa Department of Biological Sciences, College of Science and Mathematics ng Western Mindanao State University para sa kanilang makabagong pananaliksik. Sa pangunguna ni Dr. Dulce Amor Matondo, isinagawa ang 3 araw na on-site bamboo mapping upang makalikom ng mahalagang datos ukol sa uri, gamit at distribusyon ng kawayan. Ang proyektong ito ay bahagi ng DOST Region 9 na pinondohan sa ilalim ng Zampen Bamboo Information na naglalayong makabuo ng isang kumpletong database ng uri ng mga kawayan. Isang hakbang tungo sa mas epektibong pangangalaga at paggamit nito sa rehiyon. Happy Isabela! Ako po si Dulce Amor Matondo ng Western Mindanao State University, Zamboanga City. Ako po yung project leader ng DOST-9 funded project known as the Zampen Bamboo Info Distribution, Diversity and Utilization of Economically and Ecologically Important Bamboo Species in Region 9. Nandito po kami sa Isabela ngayon kasi ang Isabela City po ay isa sa mga pangunahing syudad dito po sa Zampen area na isa pong site na napili namin dahil initially po nalaman namin na meron ding mga bamboo species na nakikita dito sa Isabela. So as part of the Zampen region, we considered Isabela City as part of our project po. Siguro, para sa kaalaman po ng lahat, ang bamboo po or ang kawayan ay isang mahalagang component ng ating environment or ng ating ecology. Kung pag-uusapan po natin ang ecology, ang bamboo po ay isang tinatawag natin na mitigating species po sa ating climate change. Ito po ay may kakayahan na mag-absorb po ng carbon dioxide galing sa ating environment na nagpapababa po ng temperatura ng ating environment. Gumawa po kami ng study dito, hindi lang po para sa ecological significance nito or importansya niya sa kapaligiran, kung hindi para din po sa ating agrikultura. Isa po sa mga considered as an agricultural commodity ay ang bamboo po. Pero sa ngayon po, hindi pa po siya natin i-consider na isang pangunahing commodity sa ating region. Para po siya mapagtuunan ng pansin ng ating gobyerno or ng mga agency responsible po sa pag-develop ng bamboo industry, kailangan po tayong magbigay sa kanila ng baseline data. So kaya po ginawa namin itong research na ito so that we can provide po basis kung gaano kadami ang population ng bamboo sa Region 9, kasama na po si Isabela City, gaano kalawak yung nataniman, at ano-ano yung mga current programs regarding sa
bamboo na kung saan po ang ating agriculture sector at ang ating environmental sector are engaged with. So far po, dito sa region po, including na po sa Isabela City, meron na po kaming na-identify locally, na-identify na 11 or 11 species ng bamboo. Kailangan pa po namin siyang ma-validate po kung yung kanyang classification ayun na ba talaga. Pero so far po, based sa phenotypic or external characteristic po ng bamboo, meron na po kami mga 11 na species na na-identify. And most of these species po ay nakikita dito sa Isabela City. In terms po sa mga species na nakikita natin dito sa Isabela City, ang isa po na species na masasabi namin na hindi naman siya dominant or pinakamarami, pero marami ang nakikita dito sa mga napunta naming lugar, medyo dito siya pinakamarami. Yung tinatawag po nila na bolo, or binibigyan po namin sa study na ito, binigyan po namin ng local name na giant bagakay po, a certain species of bamboo. And then just like in other parts of the region, majority po sa population na nakita po namin, yung tinatawag nila dito na kawayang kiling. No? Ito po ay isang species ng bamboo na erect po siya, pero manipis lang po yung kanyang structure. Napag-alaman po namin mula sa mga farmers, sa mga may-ari po ng mga bamboos na ito po siyang species na ito ay wala pong masyadong economic significance, pero biologically speaking po, mahalaga po ang kanyang biological significance. Itong bamboo na to, tawag nila dito bagakay. Pero iba din yung characteristics ng bagakay. Kasi dalawa ang bagakay. Yung tinatawag na giant bagakay, pati yung native na bagakay. Yung mga maliit. Pero ito siya, ito yung first time na nakita, based doon sa ginawa namin na study sa ibang province. Ito yung first time na nakita ko siya na ganito yung structure niya. Lahat consistent siya. Tapos very rare ang bamboo na mumulaklak actually. Kaya nga siya tinatawag na environmental mitigator sa climate change kasi ang dami ng kanyang ang dami ng kanyang dahon na responsible for photosynthetic activities. So nag-absorb siya ng carbon dioxide galing sa environment. So kung meron kang imagine mo lang, meron kang 1 million leaves na nagpo-photosynthesize at the same time. So pwede talaga siyang sa heat galing sa environment kasi i-absorb niya, gamitin niya sa kanyang photosynthetic process. Kaya lang, yun na nga, siguro pare-pareho lang species, kailangan titingnan natin yung kanilang external phenotype sa amin sa bio, phenotypes nila, yung external characteristics niya in terms of size. So, mahirapan kang kaya titingnan mo yung other characteristics, yung sinasabi ko kanina, yung distance ng internodes, no, above the breast level, and then minsan tinitingnan din namin yung ng leaf sheet. Kasi yung tinatawag dito na patong, i-compare siya sa giant bamboo, halos pareho lang sila. So, we look into sa ibang characteristics ni bamboo na pwede talaga siyang sabihin na ito, giant bamboo ito patong siya. So, for this, pero itong validation, itong initial, initial identification. So, ibibigay pa rin namin ito kay RDB for further validation.
So, yung binibigyan natin ngayon dito sa mga farmer, initial identification pa rin. Pagkatapos ng project, ibabalik namin. Kaya i-share namin sa inyo para pag punta nyo rin sa feed, ito, alam nyo na ito, ano pala talaga to. So, do not be confused na bakit medyo malaki. Kasi, sabi namin si Abby, yung patong nila doon, no, yung giant bamboo, hindi siya lumaki. So, yung ano dito is the environment. Factor talaga ang soil at saka ang water. Fun fact, bukod sa ang kawayan ay mabilis tumubo, alam niyo ba ang kawayan ay isang matibay at versatile na material? Dahil sa lakas at pagiging flexible nito, ginagamit ito sa paggawa ng mga bahay, muebles, at maging earthquake-resistant structures. Sa katunayan, may ilang uri ng kawayan na may tensile strength na mas matibay pa sa bakal. At hindi rin ito pang construction lang. Ang kawayan ay mapagkukunan din ng masustansyang pagkain. Ang bamboo shoots ay mayaman sa fiber at antioxidants, kaya't hindi lang ito masarap kundi mabuti din para sa ating kalusugan. At higit sa lahat, ang kawayan ay may mahalagang papel sa pangangalaga ng ating kalikasan. Alam mo ba na ito ay may kakayahang sumipsip ng 30% higit pang carbon dioxide kumpara sa iba pang halaman at nagbibigay ng mas maraming oxygen sa ating paligid. Dahil dito, ang kawayan ay isa sa mga pinakamabisang panangga laban sa climate change. Bukod pa riyan, pinipigilan nito ang soil erosion at sumipsip ng labis na tubig ulan kaya nakakatulong ito sa pagbawas ng pagbaha. Bukod sa pangkalikasan, ang kawayan ay nagbibigay rin ng kabuhayan sa maraming Filipino. Bukod sa paggawa ng handicrafts, furniture at construction materials, ito ay naging pangunahing pinagkakakitaan ng maraming komunidad. Ko si Ronnie Rapada, taga Negros. Hindi ko sa Basilan. Nagtrabaho ko sa mga kawayan, gamagbangko. Muna akong trabaho. Kuan ang pangabuhi, maora. Tama pa kami mga kuan, bahay kubo. Dan pa mga kuan, stunting bed. Ano yan mo? Trabaho. Kami nagputol sa kawayan. Sa asa may maabot og putol sa kawayan. Sa Digang, o sa Tabyawan, Sunrise. Kaya nagkuha po media kawayan. Nagputol kawayan. Ay, kuhan sa mga bawang pa namo dito, karga namo. Kaya trabaho, tigmatunok, pero kuhaon lang gyapon. Paumayang pangabuhi. Kamot may makaon. Kuhan, mga slanting bed, mga upuan, bahay kubo, mga dining seat, kama. Ako si Rio Marinas, buhat og mga kawayan, mga sopabid, bangko, o kanang katre, mga kabinet. Kami po'y magtumbag yapon sa kawayan, kami magtaga, maghakot, magawa sa kuwan, karsada. Tunukon nga kawayan. Itong may tinik bangal daw. Dili man po ka makabuhat na mga patong. Patong yung mga tunukon. Kaya dali itong mga buak. Dali. Bisan asa-asa, bigang. Ano ang mga kuwan ano yun? Ano yung banda, ano yung mga buko. Anha ang kanan ang mga tunok niya. Pero daghan kag samad lagi, pero iguan talang kay moro magili mong pangita. Aside sa mga bangko, unsa ba yung ginahimo sa mga kawayan? Daghan mga kuan ani, pwede nimo kanana ang
Imong og kanini ang mga design nimo para nga mahalin pod. Kag wala po design dili po mahalin. Imo pangwarta nya dili na nung kakakwarta, di kakapkaon. Mo gini niya dili na mo gipangkuan na mong panginabuhi. Og padala po nako sa bata po kay nako college. Duot kig trabaho. Bisag dagan tagtunok. Ato ang panginabuhi man tarong lang nga trabaho pumaagi sa pinatuluan sa singot. Ato bisan paglisod nga kuan ato yung trabaho ning ang taga sa kawayan kay di masayo ning taga ning kawayan. Perte pagkatunok. Apit na po kumuduha ka tuig. Kayo undang naman kong sakag lubi kay perte. Oo, aduhan ako katuig gani mo ani. Mga bangko. Kay diri mahal-mahal man pud diri gud. Kuan ang amuani niya 1.8 ra jud amuani. Oh. Usa may makahuman nami 1.8. Lugi mi kahuman langay-langay. Lugi po mi sa among trabaho. Kay mukaon pa man mi. Duha ka gagmay, isa ka dako. Isa ka kuan niya taas. Upat ra ni siya tanan. 4,500. Seat na niya siya. Human na to tanan. Amo kuan na to, kuan ra mo kini niyang kuan ra 1.8 ra. Sa tag-iya. Mo ni niyang isa ka taas, duha ka gagmay din isa ka mesa. Sopa mo niya sa sopa. Order sila pero mo request sila sa mga design. Design ba? Design. Pero sila magbuot sa design. Kung mag-order sa inyo, sila mag-istorya nga anak mo ibuhaton nyo design. Pakitaan mig picture. Then amo lang po sunon. Kalipaw na sila sa mga order. Dati sila dili na mga maari ko sila dire din mo kuan sila din mo down sila. Kuhaon nila anang adlaw sa manahuna basta kay manawag lang magbili mo po sila simple number ba aron maka ug mahuman imo din tawagan sila ug mahuman. Igo ra isa gani di ka kuan di ka mag-budget di ka katuan tigom labi na kay padalanan na kay estudyante na sa kabulan kuan po sobra po hapit po mo kuan 9. Kawayan ay hindi lamang isang simpleng halaman. Ito ay isang simbolo ng likas na lakas, tibay at pag-unlad. Isang biyayang dapat nating protektahan at pagyamanin para sa isang luntiang kinabukasan. Sama-sama nating pahalagahan ang handog ng kalikasan at buuin ang isang kinabukasang may pagsulong at pag-unlad. Isa't isa, kawayan sa kawayan. Ito ang show kung gaano kakulang agriculture. Ito ang Agri-Cool Show.